You're dead. Right now. I've killed you. Kumusta kaibigan? Ang kwento natin itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Hana. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang dalagang nagngangalang Hana. Makikita ito na nangangaso sa isang kagubatan na puno ng snow. Nang mga sandaling iyon, tahimik na tinatarget niya ang isang usa, ngunit hindi ito tinamaan sa puso, kaya't nakatakbo pa ito sa di kalayuan. Ilang sandali pa, makikita ang seryosong mukha ni Hana. Kinuha nito ang isang baril at pinatay ang usa. Samantala, habang nililinis niya ito, may isang lalaking biglang sumulpot sa kanyang likuran at sinalakay siya. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng matinding labanan. Use your hands. Ngunit sa huli ay malalaman natin na ito pala ay ang kanyang ama na sinusubukan lamang siya upang makita kung gaano siya kaalerto at kalakas. Dahil natalo si Hana sa laban, ang parusa niya ay buhati ng usa ng mag-isa. Pagdating nila sa kanilang maliit na bahay, sinermonan siya ng kanyang ama na si Eric dahil hindi pa sapat ang kakayahan nito para lumaban. Upang madagdagan naman ang kaalaman ni Hana, sinabihan siya ng kanyang ama na uliting bigkasin ang kanyang babasahin sa iba't ibang wika tulad ng Aleman, Italyano, Pranses at Espanyol. Tinuruan din siya nito ng general knowledge mula sa isang encyclopedia upang matuto tungkol sa mundo. Bago matulog, tiningnan ni Hana ang isang fairy tale book na may larawan ng kanyang ina sa loob. Tinitigan niya ito ng may lungkot sa mga mata hanggang sa siya ay makatulog. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Hana ang kanyang pagsasanay. Inaral niyang mabuti kung paano bumaril at makipaglaban. At lagi niya ring minememorize ang kanyang identity. Isang gabi, habang natutulog si Hana, itinutok ni Eric ang isang baril sa kanyang ulo. Ngunit mabilis na pinigilan ito ni Hana. Naglaban ang mag-ama at matapos talunin ni Hana ang kanyang ama, sinabi niya dito na handa na siya. Hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit pagkatapos noon, lumabas si Eric at nagsimulang maghukay ng isang bagay. Kinabukasan, habang nilalaro ni Hana ang kanyang aso, napansin niya ang isang eroplano na lumilipad sa itaas. Kaya mabilis itong tumakbo pabalik sa kubo upang sabihin ito sa kanyang ama. Pagdating niya doon, nakita niya ang kanyang ama na kinuha nito ang isang bagay na hinukay nito noong nakaraang gabi. Ipinaliwanag ni Eric na kung ang device na ito ay i-activate, ito ay magpapadala ng impormasyon tungkol sa kanilang lokasyon sa isang taong nagngangalang Marisa Wegler. Ito ay ang babaeng CIA agent na naghahanap sa kanilang dalawa. Isa ito sa mga dahilan kung bakit sinama ni Eric si Hana sa kagubatan upang doon sila manirahan. Sinabi rin ni Eric kay Ana na kung pakiramdam niya ay handa na siya at gusto niya nang umalis sa kagubatan, ang kailangan niya lang gawin ay pindutin ang switch sa device. Gayunpaman, binalaan niya ito na kapag ginawa niya ito ay hindi na ito mababawi pa at kailangan nilang magpatuloy hanggang sa mamatay sila o si Marisa. Kinabukasan, nais isama ni Eric si Hana sa kanyang pangangaso, ngunit sinabi ni Hana na nais niyang manatili sa kubo. Pag-alis ng kanyang ama, nagpa siya si Hana na pindutin ang switch sa tracking device. Nang bumalik si Eric mula sa pangangaso, nakita niya na nag-activate ang device na pagtanto niya na darating na ang panganib anumang oras. Dito ay nag-aalala si Eric para kay Hana. Sa ibang eksena, sa lugar ng Virginia, makikita ang isang babae na nagngangalang Marisa na pumasok sa headquarters ng CIA. Pagdating doon, inulat ng isa sa kanyang mga kasama na nakakuha sila ng signal mula sa isang CIA transmitter bandang alas 6:30 ng umaga. Ang signal ay tila nagmula kay Eric na pinaniniwalaang nagtatago sa isang malayong kagubatan sa Finland. Mabilis na nag-set ng isang pribadong pagpupulong si Marisa kasama ang iba pang mga miyembro ng CIA.
Sa meeting, ipinaliwanag ni Marisa na si Eric ay dating trained CIA agent, ngunit siya ay tinanggal dahil sa pagtataksil. Pinagbintangan din ito ng pagpatay sa isa pang agent na si Johanna na siya din mismo ang nag-recruit. Natagpuan nila ang mga armas at mga fingerprint ni Eric malapit sa katawan ni Johanna, kaya't itinuturing ng CIA na si Eric ay isang mapanganib na tao. Pagkatapos ng pagpupulong, nagpasya ang grupo na huliin ito kaagad. Samantala, sa mga oras ding iyon, naghanda na si Eric para umalis sa kagubatan. Ngunit bago umalis, binigyan niya si Hana ng ilang tagubilin. Sinabi nito na manatiling alerto at makipagkita sa kanya pagkatapos niyang harapin si Marisa. Pagkaalis ni Eric, narinig ni Hana ang tunog ng isang helicopter na papalapit. Nang tumingin siya sa labas, nakita niya na napapalibutan na ang kanyang kubo ng mga sundalo na may mga armas. 2 sundalo ang unang pumasok sa kubo, ngunit nang sumunod na ang iba pang mga tropa, natagpuan nila ang 2 sundalo na nakahandusay sa sahig na hindi na kumikilos. Sa sulok ng silid, nakita nila si Hana na tahimik na nakaupo. Nakatanggap naman si Marisa ng balita na wala na roon si Eric at ito ay nakatakas na, ngunit hawak nila ang isang dalaga na dinala nila sa headquarters. Sa ibang eksena, makikita si Hana na tinatanong ni Dr. Borton sa isang silid na puno ng CCTV camera. Sa mga oras na yun, sinubukan ni Dr. Borton na kumuha ng impormasyon kay Hana. Tinanong niya kung ano ang gusto nito. Tahimik namang sumagot si Hana at sinabi niyang nais niyang makausap si Marisa. Nang marinig ni Marisa ang kahilingang ito, pumayag siya at sinabihan ng kanyang team na ipahalam kay Hana na pupunta siya sa lalong madaling panahon. Samantala, sa laboratorio ng CIA, 2 doktor ang tumitingin sa resulta ng DNA test ni Hana sa isang screen. Nagulat sila at hindi makapaniwala sa kanilang nakita dahil ang resulta ng DNA ay nagpapakita ng isang bagay na kakaiba at hindi inaasahan. Makalipas ang ilang sandali, nagpadala si Marisa ng isa pang babae na nagpanggap bilang siya upang makipagkita kay Hana, habang ang tunay na Marisa ay nanatili sa control room upang panoorin ng lahat. Sinimulan ni Hana na tanungin ng peking Marisa kung paano niya makikita si Eric. Ang tunay na Marisa ng mga oras na yon ay nakikinig sa pamamagitan ng isang earpiece at nagbigay ng tagubilin sa peking Marisa kung paano sasagutin. Ngunit si Hana na matalino at sanay na ay nakaramdam na may mali. Nagkunwari siyang umiyak at mahigpit na niyakap ang peking Marisa. Nang mga sandaling iyon, ang mga agent na nanonood ay kinabahan at mabilis na nagpadala ng mga doktor at opisyal para pakalmahin si Hana. Ngunit biglang naging mapusok si Hana. Nanlaban siya at inatake ang lahat ng mga opisyal. Nagawa niyang makatakas sa pamamagitan ng paglusot sa makitid na tunnel. Nang makarating siya sa laboratorio, pinatay niya ang doktor at kinuha ang mga resulta ng DNA test. Patuloy na tumakbo si Hana hanggang sa makakita siya ng isang air vent. Binuksan niya ito at nakakita ng mga kotse na dumadaan. Kumapit siya sa ilalim ng kotse at kalaunan ay bumaba siya sa gitna ng disyerto. Pagkatapos ay matagumpay na nakatakas mula sa headquarters ng CIA. Sa ibang eksena, makikita si Marisa sa kanyang apartment na binubuksan ang isang file na naglalaman ng mga pasaporte at ilang pera. Pagkatapos ay sinunog ni Marisa ang file na may lihim na impormasyon tungkol kay Eric. Habang nakatitig siya sa files nito, nagkaroon siya ng flashback mula sa kanilang nakaraan. Makikita si Marisa na sinusubukang pigilan ang kotse ni Eric habang kasama nito si Johanna at ang 2 taong gulang na si Hana. Pagkatapos, bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Si Hana ay makikitang mag-isang naglalakad sa disyerto. Makalipas ang ilang sandali, nakilala niya ang isang batang babae na nagngangalang Sophie at ang kanyang nakababatang kapatid na si Miles. Nang subukan ni Sophie na kausapin si Hana, nagpakilala si Hana gamit ang mga pangungusap na kanyang minemorize mula sa kanyang pagsasanay. Inimbitahan naman siya ni Sophie na sumama sa kanilang pamilya, ngunit tumanggi siya at nagpatuloy sa paglalakad ng mag-isa. Samantala,
Mula sa isang eroplano, nakatanggap si Marisa ng ulat na nakita si Hana na naglalakad sa disyerto sa Morocco. Gayunpaman, hindi itinuturing ni Marisa si Hana bilang isang malaking banta sa CIA, kaya inutusan niya ang kanyang team na ituon ng pansin sa paghahanap kay Eric. Sa huli, nakarating si Hana sa isang lugar kung saan naglalaba ang mga babae habang kumakanta. Nakakita siya ng pagkakataon at kinuha ni Hana ang ilan sa mga damit na nakasampay at nagpatuloy sa paglalakad sa isang palengke hanggang sa makarating sa isang paupahan. Matapos makipag-usap sa may-ari ng apartment, nalaman ni Hana na nasa Morocco na siya. At pagkatapos ay nagkwento siya ng kasaysayan ng Morocco sa salitang Arabic. Nang makuha niya ang loob ng may-ari, humiling siya dito na manatili ng isang gabi sa kanyang paupahan, ngunit wala siyang pera na ibabayad sa kanya. Gayunpaman ay inalok siya ng buong puso ng lalaki ng isang silid. Nang nasa loob na, natakot si Hana sa mga hindi pamilyar na kagamitan tulad ng TV, water heater at fan, at sa panik nito ay tumakbo siya palabas ng silid. Sa labas ng paupahan, hindi inaasahan na muling nakasalubong ni Hana si Sophie at Miles. Lumalabas na ang kanilang pamilya ay mag-i-stay din dito. Ipinakilala ni Sophie si Hana sa kanyang mga magulang at inimbitahan siyang sumama sa kanila para sa hapunan. Samantala, nakipagkita si Marisa kay Michael, isang dating CIA agent na kinakatakutan dahil sa pagiging walang awa nito. Dahil nalaman nila na nasa Morocco si Hana, binayaran ni Marisa si Michael para huliin ito ng buhay. Kinabukasan, nagpatuloy naman sa kanilang paglalakbay ang pamilya ni Sophie sakay ng isang van patungo sa isang pier para sumakay ng ferry. Nang dumating si Michael sa apartment, kinuha niya ang may-ari nito bilang hostage. Tiningnan naman ng mga tauhan ni Michael ang CCTV at nakita si Hana na palihim na sumakay sa van ni Sophie. Nang tanungin ni Michael kung saan papunta ang pamilya, ibinunyag naman ng may-ari na sila ay patungo sa isang ferry papuntang Spain. Matapos marinig ito, pinatay ni Michael ang lalaki gamit ang isang ballpen. Ang eksena ay lumipat kay Eric na lumalangoy sa isang beach sa Sweden habang ito ay may suot na backpack. Lumangoy siya sa tubig at nakarating sa isang pier sa Denmark kung saan dalawang pulis ang lumapit sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, makikita naman sina Marisa at Lewis sa pier na kinikilala ang mga katawan ng mga pulis na sumubok na umaresto kay Eric. Dahil alam nila na si Eric ang responsable sa pagkamatay ng mga ito, iminungkahi ni Lewis na makipag-ugnayan na si Marisa sa Interpol dahil ang sitwasyon ay lumalala na. Gayunpaman, siniguan siya ni Marisa at inutusan na panatilihing lihim ang misyon. Iginiit niya na gusto niyang siya ang una at huling tao na makikita ni Eric. Ang eksena ay lumipat kay Hana na nagtatago sa likod ng sasakyan ng pamilya ni Sophie. Samantala, isa sa mga tauhan ni Michael ang makikita na sumusunod sa kanila sakay ng motorsiklo. Nang makarating sila sa isang campsite sa Spain, mabilis na bumaba si Hana sa van at tumakbo sa pagitan ng mga tent. Sa kasamaang palad, isa sa mga tauhan ni Michael ang nakakita sa kanya at inireport agad ito sa kanilang amo. Pagkatapos, nagtungo si Hana sa isang swimming pool para uminom ng tubig. Bigla namang lumitaw si Sophie mula sa pool at nagulat nang makita si Hana doon. Samantala, sina Michael at ang kanyang dalawang tauhan ay hinahanap si Hana sa tent. Sa kabutihang palad, natagpuan lamang nila doon ay si Miles habang ito ay natutulog sa loob. Kinabukasan, habang kumakain ng almusal, sinabi ni Sophie sa kanyang mga magulang ang tungkol kay Hana. Sa mga sandaling iyon, lumabas naman si Hana at nag-alok ng 2 kuneho na kanyang nahuli. Matapos ang almusal, umalis ang pamilya sa campsite para ipagpatuloy ang kanilang biyahe. Ngunit makikita naman sina Michael na naghihintay sa kanila at sinundan ang mga ito. Habang nasa biyahe, napansin ni Hana na may isang kotse na sumusunod sa kanila at siya ay nagduda. Nang pansamantalang tumigil ang nanay ni Sophie para tignan ang mapa, mabilis na bumaba si Hana at tumakbo patungo sa isang container storage area.
Hindi nagtagal, hinabol siya ni na Michael at ng kanyang dalawang tauhan at dito ay inabutan siya. Ngunit lumaban si Hana na nagdulot ng isang matinding bakbakan. Habang nakikipaglaban si Hana, biglang lumitaw si Sophie at sinimulan siyang habulin ng isa sa mga tauhan ni Michael. Para maprotektahan si Sophie, pinigilan ni Hana ang lalaki at muling nakipaglaban. Pagkatapos, nagawa niyang makatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa tubig at pagsakay sa isang barko. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Marisa sa eksena at sinimulang tanungin ang pamilya ni Sophie. Hindi alam ng mga magulang ni Sophie kung saan patungo si Hana at pinili naman ni Sophie na manahimik na lamang. Gayunpaman, matalino niyang nakuha ang tiwala ni Miles at sinabi nito kung saan patungo si Hana. Lumipat ang eksena kay Eric na bumaba sa isang bus at napansin niya na siya ay sinusundan. Dahil dito, nagtungo siya sa isang basement at doon ay isa-isa niyang napabagsak ang mga ito. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kay Hana na nakarating na sa Berlin at patungo sa lugar kung saan sila magkikita ng kanyang ama. Ang lugar na ito ay ang bahay ni Nir na isang dating abandoned game arena. Nang kumatok si Hana sa pinto, isang matandang lalaki na nagngangalang Nir na kaibigan ni Eric at dating magician ang bumati sa kanya. Sinabi ni Nir kay Hana na nag-iwan si Eric ng sulat na nagsasabing magkikita sila doon ngayon. Ang palakaibigan at nakakatawang ugali ni Nir ay nagpaalis ng tensyon kay Hana, ngunit ang kanilang kasiyahan ay natigil nang may kumatok sa pinto. Nagduda si Nir at sinabihan si Hana na magtago. Nang buksan ni Nir ang pinto, bigla siyang inatake. Pumasok si Marisa at sinimulang hanapin si Hana sa bahay. Habang nagtatago sa ilalim ng kama, narinig ni Hana ang pakikipag-usap ni Marisa sa telepono. Sa usapan, ibinunyag ni Marisa na hindi tunay na ama ni Hana si Eric. Nang bumaba si Marisa at tila ligtas na siya, mabilis na umalis si Hana sa bahay at tumakbo palayo. Nakarating siya sa isang kalye ng lungsod at tumigil sa isang internet cafe para maghanap ng impormasyon tungkol sa kanyang DNA test result. Naghanap si Hana ng impormasyon tungkol kay Eric at natagpuan niya ang address ng bahay ng kanyang ina na siya ring bahay ng kanyang lola, kaya't nagpasya siya na pumunta doon. Samantala, nakarating na si Eric sa bahay ni Nir kung saan sila magkikita ni Hana. Dahil sa kanyang pagdududa, sinubukan niyang pasukin ng palihim ang bahay at doon ay narinig ang usapan ni na Michael at Marisa. Pinaghihinalaan nila na maaaring patungo si Hana sa bahay ng kanyang lola. Nang malaman ito ni Eric, nagmamadali siyang pumunta sa bahay ng kanyang ina upang hanapin si Hana. Samantala, nang makarating naman si Hana sa bahay at nagmasid, nagulat siya nang makita si Eric sa kanyang likuran. Agad niyang tinanong ito kung siya ba ang totoo niyang ama. Ipinaliwanag naman ni Eric na bagamat hindi siya ang biological father ni Hana, siya ang nagpalaki, nag-alaga at kasama sa buong buhay nito. Para kay Eric, tinuring niya si Hana na parang sarili niyang anak. Pagkatapos, nang ipakita ni Hana ang kanyang DNA test result na nagpapakita na siya ay iba sa mga normal na tao, ipinaliwanag ni Eric ang katotohanan. Sinabi ni Eric na siya ay ipinanganak sa isang research facility sa Poland. Ang research ay pinamumunuan ni Marisa na nais lumikha ng perpektong sundalo. Noong mga panahong iyon, kumuha sila ng mga embryo at binago ang mga ito upang ang mga bata ay hindi makaramdam ng takot at awa, habang binibigyan din sila ng mas malakas na kaalaman at matalas na pandama. Inamin ni Eric na bahagi siya ng plano at siya ang kumuha kay Johanna, ang tunay na ina ni Hana, mula sa isang abortion clinic. Mayroon pang 20 iba pang kababaihan na kasangkot at maraming batang tulad pa ni Hana ang ipinanganak sa pamamagitan ng programa. Gayunpaman, ng 2 taong gulang na si Hana, hindi na itinuloy ni Marisa ang programa dahil sa mga problema at nagpasya na patayin ang lahat ng mga bata upang mawala ang ebidensya ng proyekto. Si Eric, na hindi sumasang-ayon dito, ay iniligtas si Hana at Joanna. Sa kasamaang palad, sa kanilang pagtakas, nahuli at pinatay ni Marisa si Johanna. Iyon ang dahilan kung bakit dinala ni Eric si Hana sa malayong kagubatan kung saan siya pinalaki at sinanay.
Sa sandaling iyon, labis na nasaktan si Hana sa masakit na katotohanan at nagalit. Sinubukan niyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Eric na naging dahilan ng kanilang pag-aaway. At nang matalo si Eric, tumakbo naman si Hana palayo. Dahil nag-aalala si Eric, sinundan niya ito habang tinatawag ang kanyang pangalan. Nang mga oras na yun, bigla namang dumating si Marisa at Michael. Agad na sinabi ni Eric kay Hana na tumakbo habang sinusubukan niyang pigilan ang mga ito upang protektahan si Hana. Nang makarating si Eric sa isang lugar, sinubukan niyang lumaban na humantong sa isang matinding tunggalian. Pagkatapos ng labanan, lumabas si Marisa at ipinutok ang kanyang baril kay Eric. Pagkatapos ay walang awa niya itong binaril. Samantala, nagtago si Hana sa bahay ni Nir. Doon, natagpuan niya si Nir na nakabitin at patay na. Nakita din niya ang isang araw na nakatusok dito. Nang mapagtanto ni Hana na galing na doon si Marisa, hinila niya ang arrow mula sa katawan ni Nir at tumakbo patungo sa pinakamalapit na amusement park. Samantala, naabutan ni Marisa si Hana at sinubukan niyang kumbinsihin ito na lumapit sa kanya. Sa mga sandaling iyon, nagmamakaawa naman si Hana kay Marisa na siya ay palayain na at sinabing ayaw niyang saktan ang sinuman. Pagkatapos, tumalikod siya upang lumayo. Ngunit nang lumingon si Hana pabalik, nakita niyang pinaputok ni Marisa ang kanyang baril. Kasabay noon ay mabilis na pinakawalan ni Hana ang kanyang pana. Mabuti na lamang, ang bala ay bahagyang dumampi lamang sa baywang ni Hana. Habang si Marisa ay malubhang nasugatan sa dibdib dahilan upang ito ay mawalan ng buhay. Sa pagtatapos ng pelikula, malaya na si Hana na mamuhay ng mapayapa. Mula sa araw na iyon, kailangan niyang mamuhay ng mag-isa dahil si Eric na nag-alaga sa kanya ay wala na. Kahit na mag-isa si Hana, ang kanyang katalinuhan at kakayahan ang tutulong sa kanya upang mabuhay ng malaya. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay baka naman pwede ako makahingi ng like at pakitype na rin sa comment section ang salitang Hana. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.